Hayaan mo, pawiin ko lahat na bumabagabag sa'yo. Marahil iniisip lamang ni si Ibrahim. Hayaan naman na natin siyang mapagasa. Madali kayo. Baka meron pa makakita. Tatanungin ko malaking utang na loob ang pagtulong na yung ginawa. Nakahanda na ba si Rakim? Si Prinsipe Rakim at Hera Minea. Bakit? Nawawala sila sa kanilang silid. Hindi ko sila matagpuan. Ano? Isa lang ang ibig sabihin nito. Nagtanan sila. Itinanan ni Rakim si Minea. Mas nanaig ang pag-ibig kay Rakim. Nais ko sanang intindihin natin siya. At magkasundo ulit para sa kapayapaan. Papaano ang aking anak? Ikaw ang hari. Dapat siniguro mo na magdidesisyon si Rakim ng tama. Pero hindi mo ginawa. Hindi ko nasakop ang damdamin ni Rakim. Maski ako, hindi ko gusto ang ginawa niya. Ngunit, Wala na akong panahong makinig sa isang haring nababali ang salita. Hagod! Tayo na! Hindi ako makapaniwala na hindi ako pinagbigyan ni Rakim. Siya na tangi kong kaibigan. Hindi ako makapaniwala na siya pa ang agaw sa aking kaligayahan. Humihingi kami ng paumanhin. Rena, saan ka pupunta? Tuluyan na tayong nakialam sa nakaraan. Kung ano man ang mababago sa kasalukuyan, hindi ako papayag na hindi maging bahagi nito. Alexus? Mukhang nababahala ka, Odessa. Si Alexus. Wala siya sa aking tabi nang nagising ako kanina. Pinuntahan ko na lahat ng lugar na maaari niyang puntahan, ngunit wala siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Alam mo, isang bagay lang na may connection sa kanya. Malalaman ko na. Heto. Naiwan niya to kanina. Ano, Andorra? Nasaan si Alexus? Nasa talon si Alexus, Odessa. Kamusta ka, asawa ko? Bakit ba lagi mo akong sinusundan? Sinusundan?
Ako ang nauna sa talon na ito. Kung ganun, bakit ikaw laging laman ng aking isipan? Ano bang gayuma ang ginawa mo sa akin? Hindi gayuma. Kung hindi dahil kilala ko ng iyong puso, Ibaro. Hindi mo ba nakikita? Ang iyong puso ang nagdala sa'yo dito. Hindi Ibaro o Ibrahim ang aking pangalan. Bakit ba yun ang parati mong tawag sa akin? Kitilin mo ang buhay ko. Kitilin mo ang buhay ko! Sige! Tila nagbabago yata ang iyong isip. Bakit hindi mo gawin ang iyong nais? Kung ako nabigyan ng pagkakataong meron ka, hindi na ako magdadalawang isip. Ako mismo, kikitilin ko ang buhay mo. Hindi ko kaya. Paano ko kikitilin ang buhay? Ang kaisa-isang lalaking minahal ko. Ang inamahal ko pa rin kahit nasa iba na tayong panahon. Parang hindi ko mag-agawa yun. Hindi Ibaro ang pangalan ko. Sige. Kung kaya mo akong patayin, patayin mo na ako ngayon! Gawin mo na to. Dahil pinatay mo na ako. Nung minsang nakita ko kayo ni Odessa. Kaya kung patayin mo ako ngayon, walang pagkakaiba ito! Ano? Ano hinihintay mo? Patayin mo na ako! Kamusta ang pakiramdam mo? Kaya mo pa ba? Malayo-layo na rin ang narating natin. Siguro naman, hindi na nila tayo masusundan dito. Nakakatuwa ang mga dahon. Kakaiba. Kahanga-hanga na sa iisang puno lamang sila nagbula. Katulad ng mga dahon niya ng pag-ibig natin, Minaya. Magkakaiba man ang pinagmulan, pinagbuklod din ang isang damdamin natin. Hindi pa pasabat na katibayan ito, Ibaro. Kilala ko ng iyong puso. Ibaro. Ibaro.
ka? Kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo dito ng gantong oras ng gabi? May kasama ka bang iba? Wala. Wala akong ibang kasama. Nakita mo na? Maging ang mga dahon ay nakikisa sa atin. Masaya din sila para sa atin. Rakim. Malaking hangal ang ating pamangkin. Hindi niya dapat ginawa ito. Hindi siya dapat nagpasya ng ganito. Hindi ko rin gusto ang ginawa ni Rakim. Pero hinahangaan ko siya. Hinahangaan? Kahit na inilagay niya sa panganib ang ating kaharian? Hinahangaan ko siya dahil sinunod niya ang kanyang puso. Baka sarili, oo. Pero naging totoo siya sa kanyang sarili. Siya ang bata. Pero sa kanya pa tayo nakakakuha ng aral ngayon. At anong aral yon? Ang maging totoo. Ang maging matapang sa pagpapasya, maski masakit. At panindigan ito. Yan ang natutunan ko kay Rakim. At yan ang gusto kong isakatuparan ngayon. Bakit ka nandito, Diwata? Bakit mo ako sinundan? Nandito ako bilang isang kaibigan na handang dumamay sa'yo. Kaibigan? Simula ngayon, ay hindi na ako maipagkaibigan sa kahit na sino man. Ayoko nang maranasan ang pagtataksil. Kaya umalis ka na. Hindi ko na kailangan ng kaibigan na kahit kailan. Hindi kita masisisi. Ako man ay napupuot sa ginawa ng kaibigan mong si Rakim. Kung tatanggapin mo, nais kitang tulungan. Sa paanong paraan? Tutulungan kitang hanapin ang taksil mong kaibigan at si Minea. Alena, saan ka ba nanggaling?
Tila nalimutan mong yung lungkot kanina. Siyang tunay mahal kong kapatid. Nakita ko ang aking asawa. Nakita ko si Ibarra. Nakita kayo? Ang ibig sabihin nito ay nakilala ka na niya? Hindi pa rin niya ako nakikilala. Ngunit napatunayan ko na kahit hindi niya ako naalala, hindi pa rin ako maitatatuan ng kanyang puso. Asan si Perena? Gusto ko rin ibahagi sa kanya masaya kong balita. Nagtungo siya sa kanyang ama. Ang kanyang ama? Si Hagorn? Nagpunta si Hagorn dito kanina, Elena. Hinahanap niya ang aking itay at ang ating ina. Nasaan si Aldo Rakim at si ina? Nagtanan sila. Ang ating ina? Baka mapahamak siya sa pagsunod ni Hagorn. At si Perena? Bakit niyo siya hinayaang lumakad ng mag-isa? Ano bang kalokohan nito? Sinasayang mo lamang ang oras ko. Magkapareho nga tayo. Minsan hindi makapaghintay. Madaling mainip at magalit. Pero sa galit ding yon, nakakakuha tayo ng ibayong lakas. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi inaasahan. Estu, Evari, Estari. Estu, Evari, Estari. Estu, Evari, Estari. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Hinihiram ko mula sa kalikasan ng kapangyarihan ng apoy. Ngunit hindi ko magawa. Pero hindi ako susuko. Estu, Evari, Estari. Estu, Evari, Estari. Estu, Evari, Estari. Tunay nga may taglay kayong kakaibang kapangyarihan. Nagagalit na apoy. Ipakita mo sa amin ang hinihingi ng aming sumisidhing damdamin. Alam ko na kung nasan sila. Kung ganon, tayo na. Nasundan ba tayo, Rakim? Wala nang ibang engkantado dito. Siguro ay kailangan ng malamnan ng mga sikmura natin. Dumito ka muna. Maghanap lang ako ng mga kain natin. Huwag mong lilisanin ang lugar na to. Pangako hindi ako magtatagal, babalik din ako agad. Para sa kaligtasan mo. Pangako, antayin mo ako. Nangako, hindi ako aalis hanggat hindi ka nagpapalik.
Mag-iingat ka. Ikaw ang mag-iingat, Rakim. Ayan, Hagorn. Ang pinakamimithi mong si Minea. Minea. Amihan, hintayin mo kami. Ngayong hindi natin kasama si Perena, hindi na tayo dapat maghiwa-hiwalay pa. Ngunit tama ka, Alena. Hindi dapat namin pinayagang umalis si Perena. Amihan, magtiwala ka kay Perena. Alam kong may dahilan siya kung bakit sinundo niya si Hagorn. Hindi niya ipapahamak ang ate niya. Kay Perena may tiwala ako. Ngunit sa Hagorn na yun, wala. Baka kung anong gawin niya kay Tay. Ayon sa kasaysayan, namatay si Aldo Rakim sa mundo ng mga tao, hindi sa mundong ito. Kaya huwag kang mangamba kung itong inaalala mo. Ikaw na rin mismo nagsabi. Nabago na natin ang kasaysayan, Alena. Kaya't maaaring mabago na ang pagkamatay ni Itay. At hindi ako papayag na mangyari. Amihan. Huwag kang mag-alala, Alena. Susundan ko si Amihan. Pagpalain sana kayo ni Pathala. Sandali. Hindi na ako makakapaghintay. Mahalaga ang bawat sandali. Baka mawala na naman si Minea sa akin. Meron akong ipagkakaloob sa'yo na tinitiyak kong hindi na siya mawawala sa'yo. Hawakan mo. Huwag ka matakot. Malaki ang maitutulong nito sa'yo. Binibigyan kita ng bahagi ng kapangyarihan kung gumaya ng anyo ng iba. Sino man ang naisin mo ay magiging ikaw. Sige, gamitin mo. Nang makapagpalit anyo ka't maging si Rakim. Ngayon ay wala nang hahadlang sa paglapit mo kay Minea. Ikaw na nga si Rakim. Wala nang iba. Ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na si Minea. Sayong-sayo na siya. Walang ibang kikilalanin ng kalasag na yan kundi ikaw. At ang tanging mong tagapagmana. Naipagbigay alam na sa amin ni Victo ang nais nung mangyari kina Rakim at Minea. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Titilin niyo kaagad ang mga buhay nila. Kung yan ang inyong nais, pinapangako ko ako mismo ang kikitin sa buhay ng dalawa.